Yes, hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Thursday at August 28 ng taong 2025. So ngayon nga po ay ang pangalawang araw ng pagkatanggal ni General Torre at kahapon nga po ay talagang nabigla tayo. So ngayon nga po ay hinihintay natin ang pahayag ng ating Pangulo, no? Doon sa hahawakang posisyon ni General Torre. No? So, ikinonfirm na nga kanina, Undersecretary Claire Castro, na talagang merong hahawakan nga si General Torre mabigat na posisyon. No? At ayon nga po, kanina narinig ko rin si Sir Mike Abe na talagang may kausap siya na meron nga po talaga itong posisyon. No, so pinahayag nga rin ni General Torre na hindi siya pwedeng maging direktor ng NBI. O di ba? So kahapon nag-live tayo at yan po ang ating topic na malamang may hahawakan nga talaga itong mabigat na posisyon. So hindi nga raw po siya qualified sa NBI director. Kaya hintayin na lang natin, no, sa mga excited dyan na malaman kung ano nga po ang magiging posisyon ni General Torre, ay hintayin na lang natin, no. Pasasaan ba naman yan? At malalaman din natin yan. So, alam naman natin na itong si General Torre ang pinakasikat na general, no. Siya lang ang pinakasikat na general at talaga na mga nagsilbi or gumawa ng kasaysayan, gumawa ng history dito sa ating bansa sa pagkakahuli na lang niya kay Kibuloy. Yun talaga ang pinaka markadong sa kanya. Markado na talagang sumikat siya, no? So pahayag po ito ni Mike Abe kaninang umaga. Sama ng galit. Wala siya sama ng loob. Proud pa rin siya sa Philippine National Police kahit na gano'n ang ginawa. So maganda po yan. Kahit pilit lang siya sumagot kasi nga sabi niya, nagpiprepare siya, magkakaroon siya ng official statement sa susunod na oras, pagkakataon kung kailan, hindi natin alam. Pero napilitan siyang sumagot sa mga tanong dahil alam mo naman, sunod-sunod ang tanong namin. Yes. Kahapon ay dumalo nga po siya sa birthday party ni De Lima, ni Leila De Lima at ito nga po ay magkaibigan talaga pala. So, doon ay na-corner siya ng mga reporter at tinanong siya kung kumusta na siya at nagbiro pa nga siya doon na nagiging food delivery daw siya. So, makikita naman natin sa aura ni General Torre na masaya siya. No? So, ang balita pa nga ay talagang tinanggal nga ito si General Torre dahil nga po ay may ibibigay talagang posisyon sa kanya. Dahil nga itong corruption na to, sabi ko nga sa inyo, itong corruption na to, ito ang pinakamabigat ngayong nangyayari sa ating bansa. At kailangan ng isang mamumuno na talagang qualified dito. Na talagang hindi nagpepetiks-petiks sa trabaho. Hindi nangunguyakoy sa opisina niya. At yan lang po ay si General Torre. Wala na pong iba. Dahil ang pumalit sa kanya, yung pumalit sa kanyang Chief PNP, alam natin kung ano ang kanyang kalidad, kung ano yung pinaggagawa, kaya nga ni-relieve din hindi ni-relieve. Inilipat. Dahil nakita ni General Torre kung ano ang ginagawa nito sa opisina niya. So, isang halimbawa ay nandiyan lang siya sa opisina niya, nangunguyakoy. So, kaya nga po ito inilipat ni General Torre, di ba? So, alam nyo, kung i-analyze nyo, hindi po basa-basa tatanggalin si General Torre. Diyos ko, si General Torre ay gold po ito ng ating bansa. Bakit tatanggalin at basa-basa na lang itatapon? Hindi po pwedeng itapon si General Torre. So, eto na nga. Naglilinaw na ang mga bagay-bagay sa pagkakasibak sa kanya. Kaya, kahit si Pulong Duterte, si Basti Duterte, ay hindi niya alam kung bakit talaga sinibak si General Torre. Alright? So, eto pa. Napakahalaga po ng mga interview niyan or comment niya kung ano man mangyari.
So nakita natin yung Yes, napakahalaga talaga ng mga comment ni General Torre dahil doon natin masasalamin kung siya nga po ay may galit, kung siya nga po ay bitter, kung siya nga po ay nalulungkot, di ba? Ay, maglilive pa nga siya ngayon magpapahinga pa nga siya ngayon So mga ilang araw yan magpapahinga at syempre sa pagpapahinga niyang yan ay diyan na po mumuni-muni, diyan na sila magbe-brainstorming while nagpapahinga. Pwede naman yun magbe-brainstorming sila or sinabi niya lang na magpapahinga siya pero ang totoo ay magbe-brainstorming na sila sa kanilang gagawin, 'di ba? So, nung in-interview siya ay nagalak tayo. Okay? Dahil nga nakita natin si General Torre, ako malungkot din ako nung nabalitaan natin na talagang tinanggal si General Torre. Bakit lahat nawindang, kahit sino nagtanong bakit tinanggal si General Torre. Samantalang siya ang gold ng ating PNP. Bakit siya tatanggalin? 'Di ba? Kasi yung galit, tinanggap niya kung anong desisyon at nirespeto niya ang ating Pangulo. Ang tanong doon niya ay anong trabaho, anong pwedeng ibigay. Ayaw niyang pangunahan ng Pangulo. Pero inamin na rin niya na meron talagang ini-offer. Yes. Kahit si Secretary Claire Castro ay alam na kung anong ibibigay sa kanya pero ayaw nilang pangunahan ng Pangulo. Sa pag-a-announce nito, kailangan ang Pangulo ang mag-a-announce nito. Kahit naman sino, hindi pwedeng mauna, kundi ang Pangulo lang ang mauna. Alright? So, talaga nga, diba? Napaka-unusual na nangyaring pagsisibak na yan. Kaya, sabi ko nga sa inyo, inanalyze ko yun, kaya nag-live din ako kahapon. Kasi, napaka-ginto. Itong si General Torre ay napakahalaga. Bakit tatanggalin ng basa-basa? Hindi po basa-basa yun. Ang nangyaring yun ay hindi basa-basa tinanggal. May balak talaga si PBBM dito. Alam bibigay sa kanya. At ito na nga yung title natin, Malaking Trabaho. Yes. As in malaki, hindi yung pangkaraniwang trabaho. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko kahapon sa inyo, di ba kayo maalala, hindi pwedeng Director General o Director ng NBI. Sinabi niya, hindi daw sa Pedron. Ay parang, hindi talaga pwede sa director ng NBI kasi nag-resign si Santiago o Public Works and Highway Secretary. As of now pa rin. Yung sinabi ko kahapon as of now, ngayon, sa akin pong pinakahuling monitoring at pagkakaalam sa mga kinaukulan, as of now, hindi NBI, hindi pa rin Public Works Secretary ang ibibigay. Basta abangan natin, ayaw kong pangunahan. May mga idea na tayo, pero hindi ko pwedeng pangunahan dahil hindi ko trabaho ang pangunahan. Ang Pangulo o ang ating bansa dahil siya mayroong sagradong authority na magsabi, mag-utos kung sino ang ilalagay niya sa pwesto. So, kaya ito yung ating sinasabi, malaking trabaho related sa kanyang pagiging eksperto sa batas, law enforcer, police official, or tapang talino at prinsipyo ang trabaho ibibigay sa kanya. Ayan, meron na kayong idea kung ano yan. Binibigyan tayo ng hint ni Sir Mike Abe. Diba? Hindi niya rin pwedeng pangunahan. May sinabi pa nga siya dyan. Pakinggan nyo. Malaya kayo sa inyong interpretation kung ano yun. Basta related sa pagiging eksperto niya sa law enforcement, law enforcer, PNP, General, tapang talino, malasakit, at pagmamahal sa bayan. Prinsipyo, nandun lahat. Yun din, kung anong linya, kung ano natin, paano natin siya nakilala, paano siya nagpakilala sa kanyang katapat. Perdugo. 'Di ba? Manunupil. Crime buster, 'di ba? Ghostbuster. Ganon ang mangyayari kay General Torre. So kaya kayong mga DDS, huwag kayong magpakasaya agad-agad, no? So wag nyong pinupulaan, wag niyong pinipintasan si General Torre na kaya siya daw nagsalita raw ng pangit si General Torre na pangit ang mga bangag, pangit ang mga adik, kaya tinanggal. Ano yan? Kung ano-ano naman ang sinasabi nyo. Sa bagay, may makontent lang kayo at may maipost lang kayo sa Facebook, kahit ano na yan. Sa trabaho, kahit siya tinanggal, hindi siya nagalit, hindi siya nasaktan, para okay lang, sige. Yan ang utos. Sabi nga, sundalo ko, follow the order. Ang Commander-in-Chief. Walang iba kundi ang ating Pangulo. Di ba? So, ayan, abangan natin.
At maganda yan kasi wala na magiging problema. Ang problema kasi kung halimbawa nawala si Torre, nakali, or hindi niya nirespeto ang order, iba yun. Di ba? Bakit magalit yung lalamunan natin? Magalit yung lalamunan. Pero ang ginawa, nirespeto, tinanggap, at sabi nga, proud to be PNP, so ibig sabihin yung pa rin, mahal din pa rin PNP. Walang problema. Ayun. Okay? So, ayan po ang magandang balita sa kampo niya at kung ano ho yung malaking trabaho. Kaya sabi ko sa inyo, malaking trabaho. Actually, meron akong idea pero sabi ko nga sa inyo, sorry, wala akong karapatang pangunahan ng Pangulo. Wala po akong karapatan at hindi ko obligasyon bilang mamamahayag pangunahan kasi respeto ko yan sa punong ehekutibo, sa presidente dahil siya mayroong authority. Kahit nga yung mga tao niya nakapaligid sa kanila, hindi pa niya binibigyan ng authority na isabihin kung ano eh. Bakit naman tayo? Bakit natin pangunahan? May nagsabi na sa akin, ilan ng beses, marami na nagsabi sa akin kung anong ilalagay pero hindi ko nga ako pwedeng sabihin sa iba. Basta malaking trabaho. Ayan, may nagsabi na kay Sir Mike Abe kung ano talaga yung kakalagyan ni General Torre. At sinabi rin ni PBBM, pinaalalahanan niya ang nakapaligid sa kanya na wag niyo munang sasabihin at ako ang magsasabi. Diba? Siya talaga dapat ang magsasabi. Alright, so yan, sa mga fans ni General Torre, PNP Chief General Torre, wag na kayong malungkot dahil si General Torre ay i-appoint sa mabigat na trabaho at talaga ng mga kabibiliban niyo siya dito. No, so sana panalangin natin na talagang makaya ito ni General Torre. Another chapter na naman to ng kanyang journey as a PNP police na talagang na mga malakas, astig na pulis. Yan, no? So, magandang gabi uli sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. Ito po si Annie Sipcon at yan, please like po. Thank you po sa pakikinig at panonood.